Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel. This is DJ Master. Bago tayo magpatuloy, nais ko lang sabihin sa inyo na nandito tayo sa studio ni The Estudyante Trailer. Napakalakan tayong gumamit dito. Napakaganda rito. Napaka-convenient. Ayan, nakita nyo naman. Yan, tuloy na tayo mga ka-DJ. Ang ating pag-usapan ngayon ay tatalakayin natin ano nga ba talaga nangyari dun sa laban ni Casimiro versus Kameda. Bakit nagkaganon, no? Yun. Pero bago natin sabihin, analyze muna natin yung tail of the tape para makita natin dito. Okay. Okay, meron tayo rito ang tail of the tape. Kaya kung mapapansin natin yan, si Casimiro, meron siyang, ang kanyang edad ay hindi na bata po, no? Hindi na pa bata. Siya ay 36 years old na po, samantalang si Kameda ay 27, no? Medyo malaki-laki ang diferensya na nasa 9 years. Kaya yung 36 po sa larangan ng boxing ay hindi na po bata, medyo may edad na po yan. Isang factor yan titignan natin. Ang wins 34 kay Casimiro, kay Kameda ay 15. Losses 4 kay Casimiro, 5 kay Kameda. At yung knockouts 23. Mataas kay Casimiro at kay Kameda ay 9. May isang draw si Casimiro, samantalang si Kameda ay 2 ang kanyang draw. Yan, yung height 163 cm, samantalang sila 176 cm at medyo malaki po ang agwat ng height po. Yan, sa reach din 163 cm, si 179 cm. Orthodox, pareho ang kanilang stance. Yan, ayan po, ayan. Ito yung age factor, no? Unang-una tingnan natin yung age factor. Hindi na po ba tayo sa larangan ng boxing po, 36, talaga medyo kumbaga sa pababa na yung performance niya. Isang tinitignan natin yung age factor para lumabas dito. Kasi kung mapapansin nyo sa laban ni Casimiro na naganap kagabi, yung hingal factor na naman naging problema niya. Actually dati pa nagiging problema niya na no? Ayun na naman. So mukhang nagkakaproblema na sa stamina ang ating angas ng Pinas. So yun, yung nakikita natin, no? Kinakapos na yung hangin niya. Samantalang to si Kameda, bagamat hindi siya kilalang knockout artist, pero yung kanyang napansin natin sa laban na yung footwork niya, no? Talagang galaw ng galaw at saka mas mabilis yung kanyang yung jab niya, yung mga suntok niya. So kaya nahirapan talaga si Casimiro na makapagpatama na maganda. Yung accuracy wala, hindi ko nakita talaga, hirap. Wala sa timing si Casimiro. Yun po, tinitingnan natin. Tapos naging inactive pa si Casimiro dahil di ba? Hindi niya na meet yung timbang na supposed to be na lalaban siya ron kay Butler. Ayun, sayang. Championship fight pa naman yun na dapat kung sino nanalo ron, lalabanan na dapat niya si Inoue. Tapos nagkaroon pa ng mga problema, nag-overweight na naman doon kay Saul. Doon nanalo siya pero overweight. Kaya yung pagiging inactive niya ay palagay ko isang factor din dito, no? At maari din na masyadong nagkumpiyansa ang ating kababayan na si Casimiro dahil akala niya ganun-ganun lang to si Kameda, no? Baka in-underestimate niya. Ayun, hindi niya akala ganun mangyayari, no? Naputukan pa dito sa kanang kilay. Talagang kitang-kita wala sa timing po, no? Footwork, tapos stamina, wala na sa timing talaga. Kaya ewan ko ano pang susunod dito kay Casimiro kung yung kanyang karir ay nanganganib na po dahil sa kanyang age din, 36. No, wala na, talagang pababa na yung performance. At ang napansin natin dito mga ka-DJ, simula nung nagka-problema siya dito sa MP Production, no? Kung saan nagkaroon sila ng problema ni Gibbons, yung manager ni Pacquiao. Parang nagmamalaki sila. Ayun. Hindi na napopromote yung laban nila. Tapos kung kaninong promoter na sila napunta, ayan, wala, nabawasan na talaga yung kanilang yung opportunity talaga. So malaking bagay sana kung na kay Manny Pacquiao tuloy-tuloy yung conditioning kasi nawala ang sinasabi nga yung kapatid ni Casimiro, si Jason, ay yung isang problema. So ayun po mga ka-DJ. So kaya ngayon, ano yung mga ang tatalakay natin ngayon mga ka-DJ? Ano yung mga dahilan bakit hindi na matutuloy ang laban niya kay Naoya Inoue? Ayan. Ayun mga ka-DJ, ito yung tinitingnan natin. Ito yung ayon sa
nakuha nating informasyon sa Tuldok at Tatsulok. Ito yung mga rason, no? Yung mga dahilan kung bakit di na matutuloy yung laban ni John Riel Casimiro, angas ng Pinas kontra kay Naoya Inoue po. Ito po. Okay, basahin natin. Okay, mga rason kung bakit di na matutuloy yung laban ni John Riel Casimiro kontra kay Inoue. Unang rason, ang kampo ni Naoya Inoue, hindi na nila nagustuhan ang performance ni Cuadro Alas sa laban nila ni Oguni, kaya walang interest si Inoue, labanan siya. Pero actually, supposedly dapat ito, naka-schedule na to dati, kaya lang nagka-problema, na-postpone dahil nga nagkaroon ng pandemic, no? Kaya hindi natuloy po yung unang Ayun po yung unang dahilan. Pangalawang rason, yung sinasabing unprofessional, kasi hindi nga nakuha ng tamang timbang ni Casimiro kontra kay Saul Sanchez. Yung sinabi ko kanina, no? Bagamat nanalo si Casimiro via TKO sa round 1, naban pa ng 1 taon sa bansang Japan. Yun, naban na naman siya na hindi siya makakalaban. Sa loob ng 1 taon sa Japan ay napakalaking bagay, no? Kaya naging inactive po. Yan. Para nangyari rin kay Luis Neri, pero itong si Luis Neri ay lifetime ban na maglaban sa na lumaban sa bansang Japan dahil sa paggamit ng pinagbabawal na gamot na silpaterol. Ito ang nagpapalaki ng muscle sa isang tao matapos manalo kontra sa bantamweight world champion Shinsuke Yamanaka. So, yun po ang ang problema talaga ni John Riel Casimiro, yung kanyang laging timbang hindi niya nakukuha. Nangyari na rin kay Butler, 'di ba? Umabot na kailangan mag-sauna pa siya, ibig sabihin magpawisan siya, no? Na pinagbabawal din pala ng bawal pala sa patakaran na yun, yung ganoon. Kaya may problema talaga to si Casimiro, no? Dahil sa kanyang siguro kakulangan sa pagpapakondisyon, kakulang sa disiplina. Minsan nakikita natin, ang laki na lang siya ng mga nakaraan dati nakikita ko. Hindi katulad ng ating pambansang kamao si Manny Pacquiao, daw siya ay 47, nakita na natin, stay fit lagi, laging kondisyon ng katawan, hindi tumataba. Samantalang si Casimiro, yan, mukhang walang disiplina sa pagkain, tapos nakikita natin. So, yun ang problema, kaya medyo nanganganib na po ang karera ng ating kababayan si Casimiro. Hindi ko alam kung pagkatapos ng pagkatalo dito kay Kameda ay meron pang naghihintay na pagkakataon, opportunity para makalaban ulit siya sa isang world title. Pero sa ngayon, talaga mahirapan na po na matuloy po ang labanang Naoya Inoue at Casimiro. Dahil ito nga, dito lang kay Kameda, hindi na umubro. Binugbog, talagang wala. Pati ring IQ, talong-talo siya sa style, bilis, footwork, matangkad pa yung Kameda. Wala talaga mga ka-DJ, pasensya na kayo, pasensya na yung mga tagahanga ni Casimiro. Talagang nawala yung angas, no? Bangas ang inabot. Nawala na po, panay angas na lang, panay bunganga na, yabang. So mag-isip-isip sila, saan sila may problema. He's not getting any younger. Parang tuloy nagkaroon ng siguro tuntua to si Silver Boys. Isa sa kalaban ni Casimiro na yung sinasabi niya nga na dapat ni sila umalis sa poder ng kay Manny Pacquiao, no? Yung Manny Pacquiao production po. Yun po. Mga ka-DJ, yun po yung dahilan. So, sad to say, po, malabo na pong mangyari. Pero kung nanalo sana rito ang ating kababayan si Casimiro, baka may chance na sana na maikasa na yung laban nila, na gusto na rin pumalag ni Naoya Inoue. Hinahamon niya na nga, So, kung may mga comment po kayo, feel free lang po. Ayan, paki-comment lang po dyan. So, maraming salamat sa mga patuloy sumusuporta sa atin. Patuloy na lumalaking ating family. Sa ngayon, meron na tayong 5,700 plus. Parami ng parami at maraming nanood po. Maraming salamat sa nanood sa aking vlog kahapon yan. So, marami na. Siguro dito natin tatapusin. Yung unang-una, nais kong pasalamatan si The Estudyante Trader sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon na ito, magamit natin ang kanyang studio. Napakaganda rito. Ayan, kompleto. Naki-aircon pa tayo lahat. Maayos. Yung shoutout nga pala kay Hidalgo, mga grupo mo dyan. Mga kasamahan mo. Yun. Okay, siguro dito na natin tatapusin yun. Shoutout sa aking dalawang anak. Si Lovely Daphne Azucena at si The Estudyante Trader. Yan sa aking wife, si Madam Joanna Paulita Azucena. Sa aking mga supporters na ni Raquel, sa aking mother, yan, lahat kayo. So hindi na natin siguro patatagalin ito. Dito natin tatapusin ating vlog dito. Pasamantalang papaalam po si DJ Mas nagsasabing laban lang. God bless you. See you on my next vlog. Bye.